Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa panglimang linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Maririnig natin sa Ebanghelyo, pinapakilala ng ating Panginoon na siya ay ang puno at tayo ang mga sanga. Pag ang sanga ay naputol, ito ay namamatay. Kaya nga, tayong mga katawan ni Kristo, tayong mga anak ng Diyos, kung tayo din ay lumalayo sa Kanya, hindi lang ang hindi tayo magkakaroon ng bunga, kung hindi pa unti-unti tayong mamamatay. Mag-uumpisa ito sa ating kalooban, sa ating mga espiritu, sa ating mga kaluluwa. Alalahanin natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo ay lumayo sa Diyos at hindi na natili sa Kanyang pagmamahal. Kaya naman tayo ay napasama at nanatili pa rin sa kadiliman ng kasalanan. Hingin natin muli ang Kanyang awa, ang Kanyang pagpapatawad para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga lagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi din niya sa Saulo, buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus, at mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya titinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Sa arap na masunuring mga lingkod mong inirang, ang andog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain niya ang mga nagdarahop. Aawit na pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila'y uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik, ang lahat ng mga lahi at sasambang may pag-ibig. Mga ngayupapang lahat ng palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal, ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging laing susunod pa ay sasambat maglilingkod, ay mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang yahayag, sa inirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin yon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nanatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin,
ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalo pang dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung hindi kayo'y hihiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y patutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Binabati ko po kayo na blessed and happy Sunday po sa inyong lahat. May napakaganda pong kwento nung minsan. Meron pong isang lalaki na mahilig nag-aalaga ng mga hayop. Siya po ay nakakita ng isang maliit na ahas sa pet shop. Kaya binili po niya yung ahas na yon at inalagaan. Araw-araw, napapansin po niya na palaki ng palaki yung kanyang alaga. Nagumpisa lang po ito ilang inches, bigla naging 1 foot. Ilang linggo, nakita niya na naging 2 feet na po ito. Pagkatapos po ng mga ilang buwan, singhaba na po ng tao. Mga 6 feet, humaba ng 7 feet, naging 12 feet. At magsimula po nung maliit itong ahas, ay kasama na po na natutulog nitong lalaki. Talagang mahilig po siya sa mga hayop. Hanggang lumaki, ito pong kanyang alaga na ahas, isang python. At napapansin po niya na pag natutulog sila, ay pumapalupot po ito sa kanya. At ano pong sabi nitong lalaki? Aba, mahal na mahal ako ng ahas. Niyayakap ako, sabi po. Pero nung isang araw, napansin po ng lalaki na yung ahas, nung katabi niya ng gabi, bago matulog, biglang nagdiretso po ito. At hindi po mawari at maintindihan ng lalaki bakit nakadiretso yung ahas na katabi niya. Kinabukasan, pumunta po sila sa veterinaryo, tinatanong sa doktor, "Dok, bakit ganyan itong ahas ko? Dati, pumupulupot sa akin, para bang niyayakap ako. Pero kagabi, napansin ko na, nung humiga, diretsyo na katabi ko." Sabi po ng doktor, alam niyo po, isa lang ang ibig sabihin yan. Sinusukat ng alaga niyo yung susunod niyang kakainin. Kung kaya ba niyang lamunin at kagatin. Na-shock po
itong lalaki. Muntikan na pala siyang makain nitong alaga niyang python. The same goes with our life, hindi po ba? There are people in our life that seem harmless. And yet, in reality, in their secret hearts, they mean to harm us. Gusto man natin hindi, mayroong mga tao sa nakatago nilang puso ay para bang mga ahas na tumutuklaw. Kaya nga po, napakaganda nung nabasa kong paalaala. Sabi, mas maganda na daw ng kaibigan mo, dalawa yung baba, kesa doon sa dalawa yung muka. Di po ba? It is better to have a friend with two chins than to have a friend with two face. Anong ibig sabihin ng two face? Nagbabalat kayo. Hindi totoo. Kaya naman, sabi po ng isang aral din, not everybody who is nice to you loves you. And not everybody who fights you hates you. Huwag kayong magkakamali sa buhay nyo. Hindi naman lahat ng mga tao na nakakaaway mo ay masama sa iyo. At hindi naman lahat ng mga tao na mabuti sa iyo ay kaibigan mo. Kung minsan, kahit na nag-aaway-away kayo sa pamilya, mga kamag-anak mo, they only want the best for you. Amen? Kayong mga bata, kung kayo ay pinapagalitan, sinisigawan ng inyong mga magulang, hindi ibig sabihin na kinamumuhian kayo ng inyong mga magulang. Tandaan niyo po ang napakahalagang aral na yan. Hindi lahat ng mga mabuti sa iyo ay mahal ka, ay kaibigan mo. Pero hindi naman lahat ng hindi mo nakakasundo ay kinamumuhian ka at ayaw ka. Ang Diyos, pinapaliwanag ni Jesus, ay parang isang hardinero. Siyang nag-aalaga ng hardin ng buhay. Si Jesus ay ang puno ng ubas. At tayong mga nananampalataya, mga anak ng Diyos, ay sanga ng puno ng ubas. Pero ang Diyos Ama, dahil iniingatan niya ang puno ng ubas, tinitignan yung mga patay na sanga at ito ay inaalis. Anong ibig sabihin? Yung mga peke, yung mga hindi totoo na nananampalataya sa Diyos, darating ang araw, ito ay puputulin niya. Aalisin niya. At tayo din po ay inaanyayahan ng Diyos na sa buhay natin, kailangan din natin alisin, putulin, lumayo dito sa mga tao na parabang mga patay na sanga sa buhay din natin. And God has a perfect reason for removing these people in our lives. Ano ang magandang dahilan ng Diyos? Bakit minsan meron siyang aalisin o ilalayo na tao sa iyong buhay? 4 po na dahilan. First, because God wants you to bear fruit abundantly. May inaalis na tao ang Diyos sa iyong buhay kasi habang nandyan ang taong yan, hindi ka magiging mabunga. Remember that we are the product of the 5 people that we spend our time with. Kung sino ka ngayon, ikaw ay ang bunga ng mga pinakikisamahan mo na mga nakapaligid sa iyo. Kaya nga, kung ang mga palagi mong kasama, reklamador, ano ka? E di reklamador ka din. Kung ang mga kasama mo, araw-araw, madadrama, pati ikaw, madrama ka din. Pero kung ang mga kasama mo, masisipag, mayayaman, aba, sisipag ka din, yayaman ka din. Hindi niyo po ba napansin? Bakit po sa mga squatter area, wala po kayong makikita na mayaman doon? Wala kayong makikita na taong asensado? Kasi hinahawan nila ang bawat isa. Dahil sila ay magkakasama. Bakit pag kayo ay pumunta doon sa subdivision ng mga mayayaman, wala kayong makikitang mahirap doon? Hindi dahil binabawalin mahirap, pero dahil nai-impluwensya nila, nahahawan nila ang bawat isa. So mag-ingat po kayo sa mga taong pinakikisamahan niyo. Remember, if you want a different kind of life, you should start with a different company, with different friends. Sawa ka na ba dyan sa iyong buhay? Kung gusto mong magbago ang iyong kalagayan, nag-uumpisa yan doon sa iyong mga pinakikisamahan. Amen? You want a good life? Then you should have good friends. Do you want the best life? Then you should have the best
Friends, when you pray to God for a better life, be prepared for a change of company. Amen? Hindi ko po sinasabi na masamang makipagkaibigan sa mga mahihirap. Hindi po. Hindi po tayo judgmental. Hindi ko po sinasabi na hindi po tayo makikipagkaibigan sa mga sawing palad. Hindi po. Pero kailangan nating suriin yung ating mga kaibigan. Yan ba ay nakakatulong sa atin? O sila kaya ang nagiging hadlang? Bakit hanggang ngayon hindi nagiging mabunga o payapa o masaya ang ating buhay? Amen? The first reason is when God removes people in your life, it is because God wants you to be fruitful. Amen? The second reason God removes people in our lives, it is because they have become toxic to us. Inaalis ng Diyos ang mga tao sa buhay natin dahil sila ay naging lason na at sila na ay nakakasakit sa atin. Kung babalikan niyo po ang kwento sa Biblia, makikita niyo doon ang bayan ng Diyos, ang mga Hebreyo, ay lumipat sa Ehipto nung panahon ni Jose. Bakit? Dahil nagkaroon po ng famine, ng tagtuyot. Doon sa Egypt, napakarami pong pagkain. Pero nung pagkamatay ni Jose, anong nangyari? Dumami ng dumami ang mga Hebreyo, nagalit ang paraon na hindi nakakakilala kay Jose, nainis siya sa mga Hebreyo. Anong ginawa niya? Ginawa silang mga alipin. Egypt used to be a home to satisfy the needs and the hunger of the people of God. Pero hindi nagtagal yon. Naging lugar ng pagkaalipi, naging lugar ng paghihirap, pagdurusa ng kanyang bayan. Kaya nga pinadala si Moises para alisin na ang mga taong yan doon. Ganyan din po pagdating sa ating buhay. Minsan, merong mga tao na nakatulong sa ating buhay, pero kalaunan, nag-iba sila. We have to understand, people change. They may be one time very helpful to us, but because of the changes, the transition, now they have become toxic to us. Oo, kung yan trabahong mo, nakakatulong para makabayad ka ng mga utang, makabayad ka ng mga pang-araw-araw niyong pangangailangan. Pero pag-aralan mo, kung naman na-stress ka na, nagkakasakit ka na, hindi ka na masaya, I think it's time to quit and to find another job. Amen? Oo, minsan, meron mga kaibigan natin na nakatulong sa atin, pinautang tayo. Pero kung palagi na lang na pinapautang ng loob sa'yo yan, pinapaalala sa'yo, hindi na pagkakaibigan yan. Ang tawag dyan, negosyo. Amen? Meron mga kaibigan na dati, napakasaya na kasama natin. But people change. Minsan, yung best friend mo, nagiging toxic. Yung malapit mong kaibigan, hindi mo alam, naiinggit sa'yo, sinisiraan ka sa iba, chinichismis ka. You can still be friends. But now, at a distance. Amen? God will remove toxic people in our lives. Believe that. Pangatlong dahilan, God cuts people from our lives because they block our vision. Napakaganda po nung kwento din ni Abraham at Lot. Si Lot, siya po ay pamangkin ni Abraham. Pero dahil sa sobrang dami po ng kanilang mga naging ari-arian, mga alaga, hindi na po sila pwedeng magsama. Kaya nag-usap sila na magkahiwalay na lang. Nung umalis yung pamangkin ni Abraham, si Lot, ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Look up, Abraham. Tumingala ka. Taas mo ang ulo mo. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng pangalang Lot? Lot means veil, talukbong. Nung nandoon si Lot, kasama niya si Abraham, hindi makakita ng mas marami pang pangako si Abraham na galing sa Diyos. Pero bakit inalis ng Panginoon itong si Lot? Kasi gusto ng Panginoon na makakita pa ang kanyang hinirang si Abraham ng mas marami pa. Magandang itanong po yan. Sino ang mga Lot sa buhay natin? Sino ang mga taong nagsisilbing takip sa ating mga paningin, sa ating pananaw, sa ating mga pangarap? Kung minsan, ang malungkot na kwento, yung mga ibang magulang, sila pa ang nagsisilbing balakid sa pangarap ng mga anak. May mga bata, sasabihin, Ma, Pa, gusto kong magdoktor. Gusto kong maging computer engineer. Gusto ko pong magdentista. Ano ang sasabihin ng magulang? Though it is perfectly valid, yung kalagayan ng buhay. Anak,
pasensya ka na, hindi natin kaya. Totoo po yun. Pero alam niyo po, yan yung nakakapatay sa pangarap ng isang tao. Kasi ano yung kasabihan? Sa taong gusto, maraming paraan. Sa taong ayaw, maraming dahilan. Kung talagang gusto mo naman, kahit na mahirapan ka, maghahanap ka ng paraan para makamtan ng anak mo yung pangarap niya. Hindi po ba? Kaya tanong natin sa ating sarili, nagiging balakid ba ako? Nagiging takip ng pangarap ng aking anak? Yung aking puntatay, kwento niya. Nung bata-bata siya, gusto po niyang maging singer, musikero. Kaya nga po, nung umuwi galing sa Saudi, yung aking pong lolo, binili po siya ng mga instrumento. Pero yung mga mismong kamag-anak po ng aking tatay, siya nagsabi sa kanya, walang pera sa musika. Sila mismo, kinuha nila yung mga gamit, yung mga instrumento. Kaya yung tatay ko po, hindi niya nakamtan yung talagang pangarap niya. Pero sabi niya sa akin, alam mo kung tinuloy ko lang yun, siguro kapantay ko na si Freddy Aguilar, sabi niya. Sinong makakapagsabi sa atin, di ba? Kung hindi tayo lang. Pero bakit hindi nakamtan yung pangarap? Kasi merong naging takip, merong naging talukbong. Somebody serve as a veil. Kapatid, kung nakikita mo na ang taong yan ay balakid sa iyo, pagdasal mo siya sa Diyos. Because God removes people who blocks our vision. Kahuli-hulihan, God removes people from us so that somebody can come into our lives. May inaalis po ang Diyos sa buhay natin. Hindi dahil masama ang taong yan. Pero tandaan natin, kung hindi aalis ang isang tao, hindi makakapasok ang iba na makakatulong sa atin. Tandaan niyo po, sabi ni Jesus, kung hindi ako aalis, hindi darating ang banal na Espiritu. So believe that when God removes people in our lives, when people leave us, it is for our own best. Kung minsan, kailangan kunin ng Diyos ang isang magulang para ang mga bata ay makatayo sa dalawa nilang paa at hindi na lang sila umasa ng umasa sa kanilang mga magulang. Amen? Alam niyo naman po, palagi ko sineshare sa inyo na ako po ay nakatapos dahil lang po sa pangungutang ng aking mga magulang. Pero hindi ko po makalimutan, noong mga last year na po na bago ako matapos sa pagkapari, bigla-bigla dumating po yung aking tita na nasa abroad. Sinabihan po ako, gusto niya akong ipag-aaral. Dahil nakaipon siya, gusto niyang magbalik sa Diyos, gusto niya magpasalamat sa Diyos. Kaya nga po nag-offer po siya na tulungan kami. Binigyan po ako ng 100,000. Alam niyo po, hindi naman po namin pinagdarasal yun na may makatulong sa akin, na makatapos ako sa pag-aaral sa pagkapari. Ang pinagdarasal po namin noon, yung makabayad lang kami ng utang, matapos namin yung aming mga obligasyon. But see how good is God. Inalis niya yung mga taong pinagkakautangan namin, nagpadala siya ng tao na magbibigay na walang pagbabayad na utang na loob. Libre. May pinadala ang Diyos na nagbigay libre. Kaya maniwala din po tayo, mga kapatid, kung tayo ay magdarasal, magpapatulong sa Diyos, meron siyang ipapadala na makakatulong at magpupuno hindi lang sa ating mga pangangailangan, pero higit pa. When you pray and trust God, God will put somebody that will help you. Nakita ko po itong napakagandang quotation na ito, sabi, that when you let go of who you are, you embrace who you are meant to be. Ang ganda po, no? Pag binitawan mo yung mga bagay-bagay ngayon sa iyong buhay, pag pinaubaya mo sila sa Diyos, magtiwala ka. Ipagkakaloob ng Diyos yung kanyang pangako, yung higit na pagpapala sa iyo. So the question is, what do you need to let go in your life? Or who are the people that you need to cut off from your life? Mga kapatid, bumitiw po kayo. Maniwala kayo sa Diyos na may maganda siyang dahilan bakit inaalis niya ang mga tao sa ating buhay. Ang mabuti niyang dahilan, una, dahil gusto kanyang maging mabunga. Pangalawa, dahil gusto kanyang maging malusog. Pangatlo, gusto kanyang makakita at magtagumpay sa buhay. Pang-apat, dahil gusto niyang mapasa iyo ang tamang tao na tunay na magpapabuti sa iyo. Kaya nga po, sa susunod na may mawawalang tao sa ating buhay, minamahal natin, kaibigan natin, oo, magluksa tayo. When God
removes these people in our life, no matter how much we love them, no matter how much they are so dear to us, yes, we mourn for them, but please be grateful always to God. Maging mapagpasalamat ka palagi sa Diyos. Dahil walang nangyayari sa ating buhay na walang mabuting dahilan ng Diyos. Lahat ng mangyayari sa iyo, lahat aalisin na tao ng Diyos sa iyo, at lahat ng ipapadalang bagong tao ng Diyos sa iyo ay may maganda siyang dahilan. When God moves in our life, it means that God has a good plan and a good purpose. We trust that. Amen? Kaya nga po, purihin natin at pasalamatan muli ang Panginoon. Sabihin natin, God is good, sobra-sobra, sobra-sobra, God is good. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa binyag tayo'y naging kaisa ni Kristo, na naging kabahagi ng kanyang banal na katawan. Siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ang buhay natin ay nakasalalay sa ating pananatiling kaisa niya. Kung kaya't tayo'y manalangin at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang simbahan ay laging maging mayabong na punong namumunga ng kabanalan, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng bininyagan ay manatiling kaisa ng Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay, alinsunod sa mga turo at pagpapahalaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng mga tapat na laiko ay manatiling kaisa ni Jesus sa pamamagitan ng paghahandog ng kanilang pang-araw-araw na gawain at taimtim na panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, bunsod ng aming pananalig sa tulong ng iyong biyaya, muli kaming matibay na nangangakong tatalikdan ang anumang maglalayo sa amin sa iyo at sa aming kapwa. Panatiliin mo kaming kaisa mo, tulad ng iyong pakikisa sa Ama at sa Espiritu Santo, magpa-kailanman. Amen. We ask for your mercy.
will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Pinagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan. Ay siya ring umiiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumutubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilugati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sana sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan, isipin po natin at pagdasal ang mga kapatid nating may kapansanan, may sakit, ang mga humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa.
Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Paggalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Itayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang huwag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan mo at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. May isa pong kasabihan din, sabi, a man with many friends is like a city without walls. Anong ibig sabihin? Ang taong maraming kaibigan ay parang syudad na walang pader, na walang harang. Ibig sabihin, kung kaibigan mo ang lahat, maghanda ka, lulusubin ka, gagamitin ka, mauubos ka. Dahil ang katotohanan ay hindi natin kailangan ng maraming kaibigan. Ang kailangan natin ay mga totoong kaibigan. Kahit na mangilan-ngilan lang ang kaibigan, ang mga tao sa buhay natin, ang mahalaga ay tapat at mabuti ito sa atin. Dahil pagkarami-rami mo man ang iyong kaibigan, kung hindi naman sila talaga tapat sa iyo, at dalawa ang mga mukha ng mga yan, kawawa ka. So choose quality over quantity. At yan ang ginagawa ng Diyos. Kung makakaya niyang pagpasensyan hanggang huli. Pero merong paghuhusga. May oras ng paghuhukom. Kaya nga po, ang assignment ko sa inyo is to spend quality time with quality people. Sino yung mga sa tingin niyo ay totoong-totoo sa inyo? Bisitahin nyo naman. Puntahan nyo naman. Message nyo naman. Lumabas naman kayo. Maglakwatsa naman kayo. Mamasyal naman kayo. So spend quality time with quality people so that you will also be a quality person. Huwag nating kalimutan ang unang-unang nagmahal sa atin. At hindi tumitigil, nagmamahal sa atin ang Panginoon. Yes, remain with true friends, with true people, with your loved ones. But remember, Jesus' word, those who remain with me will bear fruit abundantly. Kaya tayo ay manatiling nagpapasalamat at lumapit sa Diyos sa Kanya mga pagpapala pang ibibigay sa ating lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus ngayon nabuhay.